Mga kapuso, tila nakahinga ng maluwag ang mga OFW matapos ipatigil ni Pangulong Aquino ang polisiya ng customs na random na buksan ang balikbayan boxes. At ito po ang ating pag-uusapan, mainit-init, kasama ang ating resident analyst na si Maring Winnie Monsod. Good morning, Tito Wins. Good morning, Lea. Ano pong tingin nyo? Well, the point is, this is political, all political na naman. Of course, because may problema tayo, mga kapuso. Ang problema is there is smuggling dun sa mga balikbayan boxes. Hindi ko alam kung gaano kalala ang smuggling. Hindi ko nakikita ang report ng customs. Pero malala, meron nagsumasmuggle, ginagamit balikbayan boxes. Ngayon, siyempre, ang napipinsala yung mga those people who send balikbayan boxes na no smuggling. Eh yung solution ng customs mag-random inspection tayo. Random means 1 in 10, 1 in 20, Yes. Hindi naman lahat. Yeah, random. just hindi lahat. Hindi ko alam kung bakit, parang naapektuhan ng mga OFW ng kalaki-laki. But Tito Wins, you think it's a political decision na? The political decision election is to stop it. Yes. Because kailangan may solusyonan natin ang smuggling. Ano ang solusyon natin sa smuggling? Well, one is that random inspection nga. Pero natatakot rin tayo sa mga customs employees natin, hindi ba? O the second is non-physical inspection. Kung kaya lang sa airport, hindi ba? Paglabas mo, X-ray. That should do it. But I don't know how much an X-ray machine is. Kaya kailangan kausapin natin ang customs, tanungin natin kung gaano kalala ang problema at anong solusyon nila at anong pinag-usapan nila ni President. Eto na, Tito Wins. Makakausap din natin sa linya ng telepono si Customs Commissioner Bert Lina. Good morning po, Commissioner Lina. Gaano nga ba kalala ang smuggling sa pamamagitan ng balikbayan box dito po sa Pilipinas? Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning po. Ito yun Bert here. Kasi nasa Cebu ako ngayon. Ganun ba? Okay. Pero okay lang. Basta kayo ang tumawag. At saka talaga namang may issue na dapat i-clarify. But ang issue ngayon, immediately sinabi nga namin kasama ng Presidente na wala munang random inspection. Meaning, random inspection na bubuksan isa-isa yung boxes. Ano? What? Okay. Random inspection is, random. Hindi naman isa-isa. Hindi ba? No. At Tito Winnie, when we did the sampling, what we did is one by one on one container. Hindi naman yung 1,000 containers bubuksan namin lahat. Ayun. Okay. So that's random. Okay, so what happened? Well, nag-complain yung iba na pagkabuksan daw namin yung mga container, may nawawala, etc. But that's the point. Nag-usap na kami ng ating mabuting secretary, Purisima, at saka ng Lipo, at saka I think, in fairness to the President, nagkausap po kami ng ating Presidente kahapon, in-explain namin, etc. Hindi naman sinasabi yung random sampling. Meron ng other options na huwag nang hawakan yung boxes at magagawa din yung tinatawag natin way para ho ma-determine kung merong smuggling. Paano ho yun, Commissioner? Paano yun? Well, Winnie, maaaring explain ko sa inyo na aming sikreto yon na hindi namin pwedeng ihayag sa publiko ngayon. I can be with you on an executive session because hindi lang naman ho yung duties and taxes ang ating trabaho, di ba? Ang isa po nating talagang sinusumpo dyan yung pong drugs at saka po yung smuggling. Can you not do that through non-physical inspection? In other words, non-personal touching? Meron na nga pong options na immediately ang gagawin natin doon. At saka hindi lang naman po yung drugs, yung pong pagpasok ng mga
mga barel, Yeah. yung mga bala, etc. Yung po talaga rin ang isa sa focus natin. But Aside from collecting duties and taxes. And this is where the wisdom of the group and the President's intercession, kaya po immediately he ordered to make that other option. Okay, so you're available. using And the with the other help- option. Bert, you did not tell us how great is the problem. How many balikbayan boxes come into the Philippines every year? Mga kwan po yan, mga 1,200 to 1,500 a month. All right, so that's Container. 18,000 boxes a year. And how does it Opo. come out that somebody said that it was 600 million pesos ang nawawala nyo sa smuggling? Paano nyo nakuha yun? Meron ho nag-compute na ganun eh. Ay! So, very, if it's only 18,000 boxes a year, and I think you're wrong, Commissioner Lina, it's got to be more than that. But anyway, So, Tito Winay, oh, yun po ang dumadating sa tinatawag namin recorded na informal entry called balikbayan taxes. Now, you may say na, abet, baka mas marami pa. Marami yung talaga dumadating na containers. Wow. oo. Well, Now, yung pong focus lang po natin, kasi po yung OFW, the word is OFW, and balikbayan taxes of course, oo. Opo, So, yun muna ang nakafocus. So, Yeah. Commissioner, Because yes, Commissioner Lina. Opo. Yes. Commissioner ang Lina, focus so ang is malinaw po, yeah. hindi na ho kayo magbubukas ng balikbayan boxes, pero meron ho kayong option na Meron kayong non-touch, gagawing iba. non-physical na iba, na hindi nyo ho pwedeng masabi sa amin kung paano ho malalaman kung barel o ano ba yan, drugs ang laman, paano ang smuggled goods? Kasama din ho ba yan sa priority nyo? Ganon din ho ba ang prioridad na ibinibigay nyo sa smuggled goods sa barel at sa droga, Commissioner? Hindi lang doon. Talaga lahat ng smuggled goods, ang aking tungkulin talagang sumpuin, di ba? Paano kaya Yun talaga, Ay, priority namin yun eh. Kaya lang, na-focus yung terms sa balikbayan. Oo. Okay. Yun titawin eh. And this is where we are, Yeah. alam niyo naman, mahal natin yung ating mga kababayan OFW. So, the President has put that mandate to us immediately. If these are the options Alright. available, go for it. Okay. Commissioner Lina, maraming salamat po sa inyong panahon. Kulang ang oras, pero thank you for your time. Tito Wens, Salamat thank po. you very much. I'm not satisfied. Biten, ano kaya yung bitin, option na bitin. yun? Yeah, Right. yeah. Okay. Okay. Pwedeng hindi masabi. Okay. Alright.